bili ka man sa bagong sala. Doon ka muna dyan. Dito tayo, Doc. Yan, Doc Philip Tan. Doon po. Yeah, maganda na. Dito po kayo, yan. Good morning again. Welcome sa aming bagong bahay. Bagong-bagong bahay. Kasi meron akong tatanong sa inyo, Doc. Meron ko i-consult sa inyo. Kasi may mga kakilala ako na meron silang irritable bowel syndrome or IBS kung tawagin. Ano nga ba talaga yun, Doc? Para paki-explain mo sa akin yung kabuang meaning nitong irritable bowel syndrome. Yeah, kapag sinabi natin irritable bowel syndrome, ito yung functional intestinal problem. Ito yung problema ng intestine na nagra-rumble because hindi nakakaroon ng connection between the brain at saka yung kanyang stomach or intestine. Kaya hindi magandang digestion nila. Kaya ba tama ba yun yung sabi nilang history doon na nagmula yan because doon sa may mga mental illness na mga pasyente? Ano yun? May kumakausap kay Doc. Sige, Doc. Yung mga, yes, tama po, yung mga may problema ng mental illness, commonly, once na meron silang problem yon, minsan, ang complaint nila, constipation. Yun ang mga common complaint ng mga pasyente na may problema sa brain or psychological problem. Kaya, in regards with the diarrhea, ang epekto po ng diarrhea din, yun yung mga food intake na hindi ganun kagandang kain. Okay. Sometimes yung sabihin natin yung lifestyle, di ba na iba na yung lifestyle ng pagkain ngayon? Minsan kung ano na lang kinakain, sometimes nakakaroon ng problem. Kaya normally po, ang discomfort po kapag sinabi natin irritable bowel syndrome, it's either abdominal pain, bloatedness, sometimes diarrhea. Kapag sinabi natin diarrhea, kasi hindi na maintindihan ng ibang tao. Oo, kasi baka mamaya diarrhea lang pala. Pero Doc, bago mo i-explain sa akin yan, dito ka muna sa tabi ko. Mas gusto kitang kausap dito sa tabi ko. Doc, kasi dito, nilipat ka muna yan. Lipat ka muna, Doc. Okay. So, let's move on to our topic, yung sinasabi niyo po yung mga symptoms. Bloated, yung akala mo may diarrhea ka. Kasi yun nga, tatanong ko nga sa inyo, Doc, kasi baka mamaya sabihin naman nung iba na, baka nagda-diarrhea lang ako, wala naman akong IBS. Yeah, actually yung IBS kasi it's a combination of symptoms. Kaya kapag meron kang diarrhea, meron kang constipation, it's an IBS. Kaya parang in general po siya, hindi siya kasi disease Hindi siya disease, it's a symptoms altogether. Kaya once sinabi natin na IBS, it could be diarrhea, it could be constipation. Asa dun sa na-mention mo kanina earlier, no, Doc, na nanggagaling, walang synchronization ang brain and the stomach. Ano pa yung nagiging cause ng IBS? Sometimes it could be a problem of infection. Sometimes yung overgrowth ng infection din doon, hindi maganda. Food poisoning, pwede din po yun. Yan, pwede din po siya. Yung mga other things. Yun yung mga usual and common things na makikita natin with the irritable bowel. So you can say, Doc, na hindi lang matatanda ang nakaka-experience sa IBS, pati rin ba ang mga bata? Yeah. And how young can a baby also experience IBS? Yeah, actually, as young as a baby? Yes, ang irritable bowel syndrome, very, very common yan sa mga adults. Kasi mga bata, medyo malakas pa yung kanilang at saka yung lifestyle iba, no? Pero pagdating ng itong mga panahon ngayon, even mga kabataan, affected na rin. It's because of, again, the lifestyle, yung pagkain nila, they eat street foods, they eat everything. Ang bata ngayon, dati, ang matatanda lang, pwede uminom ng kape. Ngayon, pati mga bata nagkakape na rin. Tapos malalakas mo sa soft drinks. Kaya, it comes in even mga bata today, nakakaroon ng irritable. Doc, I want to know, I'm curious, kasi kung yung management, yung treatment nitong IBS, is it, number one, my question is it curable? Number two, I know na magbabalik-balik yan, So when it comes to adults, paano yung treatment nito? Iba ba to sa magiging treatment ng mga bata? And may mga, yung diets na dapat iwasan, mga food na dapat iwasan, yung diet na dapat nilang gawin? Yeah. Actually, una, tinitingnan natin muna kung ano yung cause ng kanyang irritable bowel. For example, ang cause niya is something about the food intake na meron kasing tao, na-observe niyo po kapag may tao kumakain na talagang ang dami kaagad at once tapos mamaya mag-diarrhea or mako-constipate,
Now, yung mga ganyang simptomas, usually ang tinuturo lang natin dyan is to eat a small frequent. Even 5 times ka kumain, okay lang. Huwag lang at once na marami agad. Oo. Yun yung mga common things na inaano natin. Now, kung example may symptoms such as abdominal pain, kibata, may edad siya, then you give antispasmodic medicine, anti-pain, ano? Kasi mahirap naman kapag masakit ang tiyan nila. Kapag they go diarrhea, sometimes we give something for the diarrhea. If it is an infection that cause, na napapansin namin it's an infection, then we give some antibiotics. Kaya yun po yung depende po kung ano ang cause ng sometimes sabi nga natin mental problem, then we need to treat the mental problem. Kaya sabi niyo paulit-ulit siya, no? Pabalik-balik Yes, yan. pabalik-balik yung problema. Yeah. Pero for someone na, syempre, di kami knowledgeable minsan, di ba? Hindi namin ma-differentiate kung ano yung nararamdaman natin. When is the time that we need to go to the doctor or to the hospital when we are experiencing yung mga symptoms na nabanggit mo kanina? Yeah, actually, alam niyo po, very, very common ang mga pasyente hindi agad-agad nag-check up. Tama po. Yes. Especially diarrhea or Number one, constipation. si self-medication. Self-medicate nila yan. Iinom na lang mga laxative. Yes, di baka ba? pwede Akala ganito. nila, yun lang ang problema. Ang problem namin, yung pasyente nagda-diarrhea, they take some medicine to stop. The problem, kapag you stop it, the organism, if may organism po yan, it will create more a bulk of it, then there will be abdominal pain. Magkukusa kanila mostly pain. Kaya, ang ginagawa namin dyan, kapag nagda-diarrhea po kayo, you just let it go para mawala po siya. But we need to change it with other electrolytes. Marami pong electrolytes na pwedeng i-take. So, are you saying po, Doc, na wag bibili ng mga gamot Medicine na to stop. it? Yep. It's really Kasi bad. that's Yeah, normal. oo. Ano, just buy medicine over the counter, this medicine para lang mag-stop yung ano. Now, ang problema niya, parang tinatampon natin siya. Hindi natin na ilalabas yung bad things. Dapat ilalabas po yon, especially infection or microorganism, parasites, ano. Lalo na ngayon, tag-ulan. Observe niyo po, tag-ulan. Very common po yung mga bata naglalaro sa soil, parasitic infection comes in, abdominal pain, pwede po yun. Now, if lang po nandoon po siya, hindi nyo na ilalabas yun, tinampon nyo po siya, automatic po, they will grow more, they will multiply more, then there will be abdominal discomfort or abdominal pain. Kaya dito po, ang ina-advise natin, hayaan siyang ilabas, huwag lang Let kayo it go. ma-dehydrate. Yeah, let it go. Huwag lang ma-dehydrate. Yes. Ano? Kasi once na ma-dehydrate po sila, doon po Mababa na may mga nakakaroon ng problem. Yes. electrolytes. Kaya dito po, we change electrolytes. We give some electrolytes. Kung talagang hindi kaya, that's the time we go suero na po. Dinidextrose namin yung pasyente. Kapag nakita natin, sangkin na yung kanyang eyeball, dry na yung lips niya, dry na everything, that's the time we go for it. Yeah. Okay. No, ang dami kong natutunan sa inyo about IBS. Ano? For those who want to know more about IBS at saka mga gusto pa magpakonsulta sa inyo, Doc, ano, saan nila kayo pwedeng ma-contact? Yeah, actually, ang clinic po namin is nasa 157 Gloria Building, A. Bonifacio Avenue, Quezon City. Yeah. Ang telephone Contact number po doon ay 330-1231. It's always nice to have you Yeah, thank you here, very Doc Philip. And next time ulit, God willing. Thank you very much po.